Sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang B. As in Queen B, sabi nga nila. DJ Lindsay, naguguluhan po ako ngayon sa sitwasyon namin ng ex ko. I am 23 years old. 23 years old din naman po siya. Almost 3 years po kami na naging together. Nagkahiwalay lamang po kami last April. First week yon to be exact. DJ Lindsay, siya po yung nakipaghiwalay sa akin dahil napagod na raw siya ng kakaintindi. Eventually, nawalan na raw po siya ng gana sa akin. Na fall out of love, yan ang sabi niya. Marami naman talaga akong nagawang kasalanan sa kanya, kaya naiintindihan ko talaga siya. Ang sabi niya, ang rason niya kung bakit nakipaghiwalay siya is because na-drain na raw siya sa akin. Naubos, wala nang natira. Sabi ko naman, bigyan niya pa ako ng last chance para baguhin yung mga nagawa kong pagkakamali. Kahit konting awa na lang sana, ibigay niya sa akin. Para naman ma-prove ko sa kanya na magbabago na talaga ako sa huling pagkakataon. Alam niyo po, iyak po ako ng iyak tuwing gabi dahil nasaktan ako sa pag-iwan niya sa akin. Sa kanya ko lang kasi nagawa yung lahat ng first time ko. I begged for his love, DJ Lindsay. Attention, oras. Pero ayaw niya pa raw magkaroon ng jowa sa ngayon. DJ Lindsay, mahal na mahal ko po siya. Sobra. Binigay ko lahat-lahat. Ginawa ko yung mga bagay na hindi ko nagawa dati sa mga ex ko. Yung tipong minuminuto siyang mini-message. Ina-update sa mga whereabouts ko. Todo effort ako para mapasaya lang siya. Alam niyo po, sa totoo lang, proud pa ako sa mga friends and relatives ko na siya na talaga yung napili na maging husband ko in the near future. Kaya naman ganun din yung pagkadismaya nila nung nagkahiwalay kami. To be honest, DJ Lindsay, hindi pa rin po ako nakaka-move on sa kanya hanggang ngayon. Nag-assume pa rin ako na magkakabalikan kaming dalawa, na magiging okay ang lahat. Kasi naman, nagre-reply pa rin siya sa mga chats ko. Yun nga lang matagal. Hindi kagaya ng dati. Yung tipong kaya na niyang i-ignore ngayon yung mga message ko ng ilang araw, minsan ilang linggo pa. Sumasagot naman siya eh. Lalo na kapag tumatawag ako. Pero hindi na siya nagpapakita ng mukha. Nakikipag-meet naman siya sa akin, yun nga lang, saglit lang. Gusto niyang umuwi agad. Tapos madalas pag nag-uusap kami, yung topic namin hindi about sa aming dalawa. Sinasabihan niya pa ako na before kami mag-meet, bawal daw magdrama. Kaya wala naman akong choice kundi sundin yung mga sinasabi niya. Fast forward, DJ Lindsay. Inaya ko siya na mag-check-in kami.
Yun kasi yung isang bagay na nakasanayan na namin noon. Pero hindi naman palagi. Siguro mga once a month lang. Ang kinagulat ko, DJ Lindsay, is pumayag po yung ex ko. Yan yung dahilan kung bakit litong-lito ako ngayon. Ano ba talagang gusto niyang mangyari sa aming dalawa? Awa na lang ba yung pagpayag niya? O baka naman, nire-respeto niya lang siguro yung mga gusto kong mangyari. Alam mo yun? Bakit willing na willing siyang mag-spend ng money at maglaan ng oras para sa akin? Pero ayaw niya naman na magkabalikan kaming dalawa. By the way, DJ Lindsay, LDR kami. Kailangan pang sumakay ng barko para makapunta sa lugar ko. Minsan, pumupunta lang siya dito para magkita kaming dalawa. Hindi ko rin po alam kung anong gagawin ko kapag nangyari na nga yung check-in namin. Sinabihan niya rin ako na wag daw akong mag-assume na magkakabalikan kaming dalawa after this meet-up. Kasi ang sabi niya sa akin, ayaw niya pa raw magkaroon ng jowa ulit. DJ Lindsay, sana naman po mapayuhan niyo po ako. Thanks in advance. Muli, ako po si Queen Bee. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Magandang morning sa inyong lahat. Oras natin, sabihin ko po noon, check your time, 15 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:15 on the clock. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa estasyong same, pero Mangga, we are number 1. 06.7 Energy FM. Mangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo good morning po sa lahat ng mga usap-usapan na naman to mga ex na to. Ano ba? Ano ba talagang gusto ng mga ex na yan? Bakit nyo kasi in-ex? Gusto nyo pa pala to be present in your life. Wow! Kakaloka kayo. Ang sarap nyung pagtatampalin Bakit kasi ako Ba't kasi ako Gina G, diba? Oo. Pero alam nyo, mahal ko pang ako baby ko. Totoo naman, sa true naman po talaga na hindi talaga madaling makamove on sa mga ex-ex na ganyan. Lalo na kung binigyan ka niya ng, alam mo yun, happy times. Happy times. Happy moment. Sa life mo, talagang very remarkable at every time na ginagawa niyo yun, hindi mo talaga makalimut-kalimutan. Ay, gusto mo yarn. Ay, nako. Pero bago ang lahat, sino ba naman ang may ayaw ng fun and exciting na laro? Lalo na kung boring ang oras mo. Kung mahilig ka sa tong its at iba pa, tara na sa Game Zone. Fun, believable sa Game Zone dahil you play real game of tong its with real players for free. May chance ka pang makasplit ng over 34 million pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credits po ay pwedeng gamitin pang laro sa kahit anong game. Pwede mo ring i-cash out. At syempre naman yan, ang makukuhang cash credits, yun nga, pwede mong i-cash out tapos merong 2 event araw-araw yan, mahal ko. Kaya kung G ka na, visit gzone.ph and social media accounts on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. Wow! G ka na ba sa Tong It's? Tara Game Zone! Tandaan, ang gaming, dapat
dapat fun-fun lang, mahal ko. Syempre naman, visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2564. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ano nga ba ang gagawin natin, no? Oo. Ano nga ba, Catherine? Oo. Ay naku, yung mga ex na yan. Di ba gulong-gulo itong si Queen Bee ngayon. Mind you, mahal ko, siya yung babae, pero siya yung talaga nag-ahabol sa ex niya. Kasi aminado naman siya na napakarami niyang pagkakamali na nagawa nung sila pa talaga. Ngayon siya bumabawi. Gusto niyang, di ba, gusto niya ng bagong pahina sa kanilang libro ng kanyang ex-jowa. Gusto niya daw bumawi sa lahat po ng mga pagkakamaling nagawa niya. Another chance. Pero this time kasi, sobrang naguluhan siya kasi ang sabi niya, itong guy na to na ex niya, inaya niyang mag-check-in. Pasintabi sa mga conservative. Ayan na, inaaya niya nga to do the thing, but pumayag. Siyempre happy naman siya, pero ngayon mas naguluhan siya kasi bakit ayaw mong makipagbalikan sa akin pero gusto mong makipagjugjugan ever? Diba? Kaya siya naguguluhan. Bakit willing daw mag-spend ng money, willing mag-spend ng time just to do the thing, but ayaw niyang makipagbalikan kay Queen Bee. Wow! So let me know your thoughts about this, mahal ko, pangga ko, baby ko. Hihintayin kita ha, hihintayin ko yung mga comments mo. Pwede mo yan isend sa, hanapin mo to sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Scroll, tapos pindutin mo yung live, tapos dyan ka mag-comment sa akin. Along with the other commenters. Along with the other pangga natin dyan na talaga naman po nakatutok na po sa atin. Sige lang po, magsama-sama tayo. Let's vault in! Ten. Ano bang masasabi mo? Hello muna kay Nihan Kahilo Villegas. Always keep safe, cousin. Enjoy the ride. Ay, sinong cousin? Oh, pinsan ko ba to? Sabi naman ni Ate Yoli, good morning DJ Lindsay. Sabi ni Emily Thompson Zamora, ay nako girl, mag-move out ka na dyan. Huwag ka nang mag-assume na makikipagbalikan pa sa'yo kasi si kuya kasi ayaw na nga niya talaga. Sabi naman ni Arch, it's obvious na nasa rearview mirror ka ng ex mo. Don't confuse intimacy with love. If you have to beg someone for their affection, that isn't mutual love. Make yourself available for the one who will value and reciprocate your love. Wow! Reciprocate, parang mathematics lang. Reciprocate. Wala lang, na-mention ko lang. Sabi naman ni Josa, sama rin na lang po yung narinig ko. Feeling ko na-trauma na yung guy sa kanya. Wow! Sabi naman ni Kuching Wee, good morning, watching from Malaysia. Good morning to all the Malaysians out there. What can you say about this? Is this really love? Or is he just playing with the girl? Let's find out. Come on, share me your story. Share me your thoughts pala, hindi pala your story. Pero kasi kung ako yung tatanungin mo, no, alam mo, may mga lalaki talaga na ganyan. No? Hindi ko nilalahat, hapasin tabi po. May magre-react na naman dyan sa gilid. Hindi naman lahat. Pero kasi ang mga lalaki, alam mo girl, may mga pangangailangan niya mga yan. Ngayon, kahit hindi ka jowa, kapag na-feel nila yon, kasi iba yung iba yung mundo down there and iba yung mundo ng mga lalaki up here. You know what I'm saying? Pwede silang jumugs-jugs, makipagjugjugan nang walang nararamdamang pagmamahal or hindi man 100% yung pagmamahal na nararamdaman nila. Pwede nilang gawin yon. 'Di ba? Hindi katulad sa ating mga babae. Ang mga babae kasi, pinipili natin kung saan tayo papayag, 'di ba? Wow! It's a totally different story when it comes to men. So siguro, pumayag siya to do the thing, pero hindi dahil sa mahal na mahal ka niya. Hindi na katulad ng dati. Oo. At, di ba, doon ako naniniwala. Kasi pwede naman talaga gawin yun ng mga tao nang walang attachment. Lalo na sa mga lalaki, walang attachment. Pero, alam mo yun, siguro, hindi ka na dapat nagyaya. Lalo na kung alam mo naman na hindi na
Wala na kayong panghahawakan pa eh. Kasi una sa lahat, wala na kayo. Break na kayo, di ba? Oo, gusto mong magkabalikan kayong dalawa. Pero hindi ito yung bagay na makakapagpabalik sa kanya, girl. Just because naging intimate kayo with each other, just because magsasama na naman kayo sa isang room na malamig, oo, magkakabalikan kayo. Oo, nandyan yung attachment. Oo, nandyan yung feelings. Oo, nandyan yung may nararamdaman pa rin ako para kay Queen B, kay B. Pero hindi ibig sabihin nun na makikipagbalikan ako sa kanya. Believe me, when a guy says, hindi pa ako ready for another relationship, totoo yun. Totoo yun. Pag sinabi ng lalaki na sorry, hindi pa ako ready makipag-girlfriend, sorry, hindi pa ako ready to settle down, maniwala ka kasi totoo yun. Diba? Oo. Sa lahat ng pwedeng sabihin ng lalaki, dun ka maniwala. Wow! Oo. Sabi ni Manolin Emil, good morning DJ Lensay watching from Saudi Arabia. Parang chinacharot nyo lang ako Totoo ba? Kanina Malaysia, tapos ngayon Saudi Arabia. Kamusta kayo dyan? May mga putukan ba dyan? Wow! Dyan kasi, di ba kapag papunta dyan, ay hindi, kapag papunta sa ibang bansa like Germany, ang connecting flight ay dyan sa area na yan. Tama ba? Or mali ako? Wala lang. May kaibigan kasi ako na nasa Scotland ganyan. Siyempre natatakot siya dahil mga putukan nga dyan. Sabi ni Glo, good morning beautiful Lindsay. Huwag kang umasa na magkakabalikan kayo girl. Shoutout naman po dyan. Beautiful my idol Lindsay. Glo Mabag, maraming salamat. Wow! Oo, pwede kang kilig-kiligin, pwede kang umasa, pero wag mong paniniwalaan yung mga bagay na pinaparamdam niya lang sa'yo. Oo ha. At saka alam mo yun yung pinaka nakakasad no na part, yung dating ang bilis-bilis mag-reply sa'yo, yung dating ang daming I love you, ang daming heart-heart. Ngayon, kung mag-reply sa'yo, once a week na lang, 'di ba? Ang sad. As ngayon kapag nagre-reply sa'yo, walang ka-feelings, napaka-cold. Wow! 'Di ba? Yun yung pinakamasakit diyan. Siguro, ang tibay mo nga rin talaga ate. Kasi kung ako yan, tapos naramdaman ko, siguro mga 1 month, wala siyang nire-respond sa akin na positive. I mean, hindi ko naman sinasabi na wala akong tiyaga, no? Pero, kumbaga, respeto na lang dun sa tao. Ayaw ka na pala niyang karelasyon, ayaw ka na pala niyang kasama, ayaw ka na niyang kausap. Bakit, di ba? Bakit susundan mo pa ng susundan? Bakit nandyan ka pa rin para kang buntot niya? Di ba? Parang respeto na lang sa sarili mo ba? At respeto na rin sa kung anong gusto niyang mangyari. Total, you had your time with him. Pero nagkamali ka ng paulit-ulit. Ngayon, nag-decide na siya to cut everything na at go on your separate ways na. Bakit ngayon ka naghahabol? Hindi pa ba sapat yung 1 beses, 2 beses, 3 beses kang binigyan ng chance? Para lang i-prove yung pagmamahal mo sa kanya? Kaso, wala, isinayang mo, di ba? Wow! Tapos ngayon, nung talagang firm na siya sa kanyang decision na, teka lang, tapos na tayo, ayoko na, saka ka sumusunod sa kanya. Parang, ako sa part na irerespeto ko na lang kung ano yung gusto mong mangyari. Now, if in the future, parang bumalik sa'yo na ako pala yung mahal mo or mahal mo pa rin ako, then sige, baka po pwede pa tayong mag-workout. Pero sa ngayon, sige, ibibigay ko yung space na gusto mo kasi alam ko naman na ako yung nagkamali. Diba? Sabi ni Manilyn, 4:24 na po ng madaling araw dito, hindi pa makatulog, tahimik naman po dito sa Saudi. Wow! Sabi naman po ni, mag-ingat kayo dyan ha, Manilyn and Neil. Sabi naman po dito ni Darwin, kapag ayaw na sa'yo, wag nang ipilit na siya pa rin ang makakasama mo sa forever. Oo. Diba? Sabi ni Merlin, same, buhay na buhay pa din. Huy, gaya-gaya ka dyan, Merlin. So, yun lang yung para sa akin, no? Kasi you had your time, 'di ba? Sabi nga ni Popoy, you had me at my best. She had me at my worst. And you chose to break my heart. Uy, kabisado, syempre. 'Di ba? Kaya alam mo, dapat yung mga chance na binibigay sa atin, yung mga opportunities na binibigay sa atin, panghahawakan natin yan at pag-iingatan natin yan. Just because may mga success stories of, breaking up and then nagkakabalikan ulit, doesn't mean ganun din yung mangyayari sa atin. No? Hindi naman lahat nag-a-apply yung isang story sa lahat ng tao. 'Di ba? May mga taong isang chance lang ibibigay ko sa iyo, ayoko nang masaktan muli, 'di ba? So, pakaingatan mo yung chance na binigay sa iyo kahit 1 beses pa lang 'yan. Huwag mo na hintayin
sabihin yung mamahalin mo siya ng sobra-sobra, papakaingatan kita sa second chance kasi binigyan mo ako ng chance. Wow! Uy! Very, very bad yan. Very, very wrong. So, kung ako sa'yo, back off ka muna at wag mo nang ituloy yung mga naiisip mong check-in na yun. Kasi mas nakakababa yun ng pagkatao friendship. Di ko sinasabing mali ka, ha? Alam kong yan yung nararamdaman mo at siguro at the moment, yun yung naiisip mong paraan to get closer to him or to get intimate with him. Pero, Jai, bakit? Break na kayo eh. Dapat, gusto mo yun? Gusto mo yung sumusunod yung ulo ko? Break na kayo eh, di ba? So, dapat, distansya amigo, distansya amiga. Yun. At respeto sa sarili mo. Wala na dapat kayong jugjugan moments dahil wala na kayo. Break na kayo, di ba? So, bigyan mo ng respeto yung sarili mo sa part na yon. Makikipagjugjugan ka ba sa taong ayaw kang makasama? Ayaw kang makasama eh. Pero pag jugjugan, go siya. Anong ibig sabihin nun? Diba? Kasi, lalaki siya at ikaw babae ka. Gagawin mo yon just because yun yung nakikita mong paraan para mahalin ka niya ulit. Yung feelings maibalik ulit. Kaso ang lalaki iba. 'Di ba? Again, babalik tayo dun sa una kong sinabi na pwede nilang gawin yon kahit walang feelings, kahit walang 100% na pagmamahal, kahit mga 10% lang, pwede nilang gawin yon. 'Di ba? Oh, ang kalabasan nito, talo ka na naman po. Oo, Queen Bee, talo ka na naman dito, padre. Mare pala. Kaya, tigil mo na yan. Who knows, kapag kinat mo yung communication, baka mamaya, because of the absence, no, mga 1 linggo ka hindi mag-message sa kanya, ma-realize niya na hinahanap-hanap ko pala siya. Wow! Na mahal ko pala siya. O, baka lang, ha? Hindi kita binibigyan ng false hopes. But, just ideas, no, kung ano yung pwedeng mangyari. Huwag ka muna magparamdam sa kanya, oo. I-save mo muna yung moments, 'di ba? And bumalik ka muna sa sarili mo. Aalagaan mo muna yung sarili mo, better yourself. Bumalik ka sa pamilya mo, siguro. And tingnan mo after 2 to 3 days kung magme-message siya sa'yo. Ngayon kung hindi siya magparamdam, then alam mo na kung ano yung lagay, 'di ba? Alam mo na kung saan ka lulugar. So, yun lang yung para sa akin, bilang isang friendly neighborhood kapitbahay. Hindi kasi Spider-Man. Diba? Ang hirap niyan. Alam ko yung feeling na ganyan. Sabi nga sa'yo, na-experience ko na yan eh. Yung dating jowa ko pa. Pero natauhan ako nung sinabi niya sa akin na wag mo na akong guluhin, irespeto mo naman yung desisyon ko. Ay, okay. Wow! Di meow. O, tiklop ako nun. Kasi yung lalaki na yung nagsabi sa akin na, irespeto mo naman yung desisyon ko. Respeto na lang. Di tumiklop nga ako. Tinigilan ko. Pero alam mo, after 1 year, siya yung naghabol sa akin. Taray, ganda ko doon. Noon pa. Promise. After 1-2 years yata, humanap siya ng connection. Tapos, ayun, gusto niya makipagkita sa akin. Gusto niya makipag-usap sa akin. So, what if may ganun ka ring faith? Diba? Di natin alam. Malalaman mo lang kapag ginawa mo. Kung talagang mahal ka niya, then siguro magkakaroon ng chance in the future for you guys to meet again. At gagawa siya ng paraan for you guys to, meddle again. But for now, since kaka-break nyo lang din naman, magpahinga ka muna. Wow! Again, respeto is the key. Hi kay Josa Poblete. Hi, Josa Poblete. 9:31 ng nagmamagandang umaga, mahal ko Panggako baby ko. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! Ikaw pa rin po nakikinig sa istasyong same, pero... Iba! Pangga, we are number 1. 6.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Energy!